Hello guys, eto breaking news, ang saya-saya. Magdiwang na tayo. Kakain ako bukas ng dinuguan, sayang gabi rito ha. Oh guys, mag-post na kayo ha. Yayain nyo na si Marco Tae na kumain ng dinuguan. Mag-post na kayo ha ng mga pagkain, dinuguan at ilagay niyo. Oy, kain tayo, Marco Tae. Bakit po? Ayan na. Inisyuhan na ng warrant of arrest itong si Marco Tae ng 3rd Division ng Sandigan Bayan kasama itong si Mike Diferencia at yung dalawa pa. Actually, sumuko na lang, pumunta na lang si Marco Tae sa nagkusa na sa Sandigan Bayan. So, nandun pa siya ngayon. So, tingnan natin kung saan siya i-commit. Ibig sabihin lang i-commit kung saan ikukulong, ano? So, ngayon, ganito, guys. So, nag-motion to quash, no? So, ibig sabihin, nag-motion sila na para ipawalang visa yung, yung demanda sa kanila sa madaling salita ay denied. So, tuloy na kulong na si Marco Tae. Good job naman si Marco Tae. Nagkusa ng sumuko. Alam niyo kung bakit nagkusa na siya? Alam niya na wala namang susuporta na sa kanya. O, ano nangyari ngayon sa INC? Ano nangyari na sa kulto? Asa na yung mga taga-suporta mo? Bakit wala? Bakit wala ngayon nagsisigaw? Bakit wala ngayong humarang? Sayang. Excited pa naman ako doon sa kukunin kay na magtatago kay sa Central. Tapos ay doon ka kukunin. Para sa ganun yung mga mayayabang na sabi dati ay subukan nyo. Subukan nyong hulihin si Marco Tae namin. Pag hinuli nyo yan, kakalat ang tae dito. Anyari na. Nagkalat na ng tae. Ay, Diyos ko po, Rudy. Iyak ang mga didilis. Iyak ang kulto. Nako, ang pinakaiiyak nito ay si Marco Tae. Siyempre, isipin mo makukulong for the first time sa buhay niya. Good job! Good job ka talaga, Boying, ha? Good job talaga si Ombudsman. Tapos kayong mga siraulo na mga gustong sabagay, didilis lang naman yan. Didilis lang naman yung gustong ma-impeach si Ombudsman. Pigon na mga didilis. Asa na yung malakas ninyong relihiyon? Asa na yung solid na iglesia? Asa na yung mga nagsasabi na subukan ninyong hulihin si Marco Tae namin at kakalat ang tae dito? Asa na kayo? Yung mga mapagbanta-banta dyan, anyari na! Diba, anyari na sa inyong rally? Anyari na sa inyong mga pagyayabang? Diba, nauuna kasi yabang ninyo Kaya kayo kinakarma. Puro kayo unang yabang. O di ba ga, ilabas nyo ngayon ang yabang ninyo. Tingnan nyo nga ang gawin ninyo. Punta kayo kung saan siya ikukumit at harangan ninyo yung jail dyan. O kaya harangan ninyo yung sasakyan na magdadala kay Marco Tae sa kulungan. Wala pa akong balita kay Mike Diferencia kung sumurrender na. Mike Diferencia, huwag ka na sumurrender, manlaban ka na. Try mo man laban para alam mo ang experience kung paano yung EJK. Dapat nga ito si Marco Tae, hindi na lang ito sumurrender. Dapat dito, nanlaban to Para ma-experience nila kung ano yung na-experience ng mga biktima ng EJK, di ba? Kaya ano pangalan nito? Mike Diferencia, kung hindi ka pa sumusuko, wag ka na sumuko, manlaban ka na lang. Iyak si Ngotbi. Matutuluyan si Ngotbi. Ano kayo ngayon? Iyak na naman kayong mga didilis. Si Mike Diferencia pa naman ang numero 1 panlaban ni Barbie. Si Mike Diferencia pa naman ang numero 1 aso ni Barbie Baste. Naku po, Rudy. So, wala na. Sinong papalit sa'yo? Bakit naman papalit si Eric Celis? Walang apil-apil yun. Ay, Diyos ko po, Rudy. Sino ba ang maniniwala kay Eric Celis? Naku po. Sino? Yung mga, asa na pala yung mga military nyo? Di ba, si Pokis ayaw na rin Sabi nga ni Pokis sa post niya, nakakapagod na kayo. Nakakapagod daw ang Pilipinas.
Nasaan na pala? Si Kapitan Dado. Nasaan na pala yun? Si Kapitan Sayad? Si Commander Sayad, di ba? Nawala na rin yun di ba sabi nila may mga, may mga armas na sila at naghihintay na lang, isang press na lang daw ng button. Di ba? Bakit yung mga nagdaang rally, wala? Kulang na ang bayan. Wala nang bayan. Talo kayo ng Bayuteros. Yung Bayuteros, pag-alagala lang. Wala pala kayo Diba? Yung mga didilis dyan, isipin mo yung Bayuteros, pag-alagala lang, Talagang maraming pera, maraming financier, habang kayo, 150 na nga lang ang bayad, ini-estapa pa, di ba? Sabi nung isang bata. Magrarally sa 150 ang ibibigay. Sabi, kulang pa lang pamasahe yun, tsaka wala kang restaurant doon sa may White Plains. Tsaka naman, saan makakarating yung 150? Masira ulo rin Halagang 150, putik na yan. O sige na, balik tayo dito kay Marco Tae. Good job, Marco Tae, Sumurrender ka na lang. Yan ang tama. Pero mas maganda sana kung nanlaban ka. Di ba? Nai-imagine ko, guys, abangan na natin kung tatanggalin ni Marco Tae ang wing niya sa mag-shot. Sana makita natin yung mga post na kung kasi marami ang nagsasabi na ang dulo raw ng ulo ni Marco Tae ay patulis. Meron naman nagsasabi parang oblong. Meron naman nagsasabi bilog na bilog. So hindi natin alam kung ano ang katotohanan sa ulo ni Marco Tae. So dito natin malalaman pag na-mag-shot na siya kung ito ba ay tulis, pabilog o pa-oblong. Ano kayang masasabi ni Marco Tae Jr.? Si Congressman Marco Tae na nanggagapang para sa impeachment ni Boying Remulla. may maniniwala ba sa mga ito? So yun, kaya may diferensya kung hindi ka pa sumusuko. Ang gawin mo, manlaban ka na lang. At saka huwag ka mag-alala. Ito na yung maaaring mga ilang araw kung hindi pa nalalabasan na warrant yung iyong asawa, magkikita pa kayo. Pero tandaan mo maaaring yan na yung huli ninyong pagkikita dahil yung warrant na lalabas sa iyong asawa at sa iyo yatang mga anak, sa iyong asawa sigurado ako, qualified human trafficking ang isinampa rin doon katulad mo. So, no bail yun. So, ibig sabihin nun, matagal-tagal hindi na talaga kayo magkikita. Yung katangahan mo kung nanahimik ka na lang sana, di ba? Hindi ka sana nagkaganyan-ganyan. Pero pagdating sa kulungan, nasisihin mo si Marco Tae. Bakit? Hindi ka naman masasangkot kung hindi ito nagbunga nga Kung hindi ito nagyabang-yabang at nag-feeling untouchable. O ayan ngayon, untouchable ba siya? Pati yung dalawang nadamay pa. Sabi siguro nung dalawang nadamay, nagbigay lang ako, walang yan, nadamay pa. Nadamay sa kadaldalan ni Marco Tae. O, di ba? Si Marco Tae rin na nagpahamak sa inyo, kaya yan ang sisihin ninyo. Di ba? Kung hindi sa kadaldalan niya, di sana malaya pa kayo. Kung hindi sa kabubuhan niya, di sana malaya pa kayo. Yan ang katunayan na hindi lahat ng abogado matalino. Ito ang sampol at maliwanag na halimbawa ng isang bobo. Isipin mo ang ebidensya ng galing sa kanya. Nasobrahan sa yabang. Ayan. Okay, so yun lang. Good job, Marco Tae. Kulong! Wala na. Sablay na naman ang ILC. Yun lang. Ay, nako. Bye!